Wow! Wow! Good morning everyone. Magandang umaga po. Mula po sa, galing po kami sa Antipolo City, sa Provincial Office, and we are here to present the DTI programs for MSME development. At ngayon naman po ay sineselebrate natin yung National MSME Week. So, kabilang kanan ay may mga katulad po nitong mga activities to support our MSME. Ako nga po pala si Sharon, ang megastar ng DTI Rizal, to present to you the programs for MSME development. Maraming salamat po sa Converge kasi po hindi lamang po itong una namin collaboration with your company, Sir Dennis. Sa Rizal po, marami na po kami mga activities and intervention for MSMEs. So tuloy po natin. We are the Department of Trade and Industry, Rizal Provincial Office, and you can find us sa Facebook and Instagram. We're talking about technology and innovation. So ito po yung mga programa ng DTI. Plug ko na rin po, flex ko na rin po in case you would like to know other details pa ng mga programa. As part of overview, we'll be discussing DTI micro, small, and medium enterprises, highlighting business development assistance and initiatives focusing on innovation and technology. So, sino nga po ba ang DTI? So, we're wearing two hats. Para hindi po kayo malito, we have dual mission, yung facilitating the creation of business environment and ensuring consumer welfare. So, we are also responsible for realizing the country's goal of global competitive and innovative industry and services sector that contribute to inclusive growth and employment generation. So medyo malawak po. But for this morning po, we will focus on MSME development. Bakit po ang focus natin ang mga MSME o yung mga micro, small, and medium enterprises? Kasi nga po, 99.6% ng mga negosyo po sa buong Pilipinas ay mga nasa micro, small, and medium enterprises. And ito pong kinategorize po ito, depende po sa ating pong capitalization. Kung ang asset size po ng inyong kumpanya ay nasa 3 million, kayo po ay micro. While small po, 3 million and 1 peso to 15 million, ang category po niya ay small. And yung medium naman po, 15 million hanggang 100 million. Ito po mga MSME ay hindi lamang po marami sa numbers. Sila rin po ang nagko-contribute, kayo rin po ang nagko-contribute in terms of employment, livelihood generation, as well as income generation activities. So dahil po dyan, ang ating pong pamahalaan, ang ating pong ahensya, ang DTI, ay as well as other government agencies and the private sectors, sinusulong po talaga ang MSME development and promotion. Ano po yung mga binibigay po ng DTI? Narito po ang ilan sa mga flagship programs ng ating pong ahensya. We have Negosyo Center, the Kapatid Mentor Me, the One Town, One Product, Negosyo Serbisyo sa Barangay, the Comprehensive Agrarian Reform Program, Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa. We also have Industry Cluster Enhancement Program para po sa iba't iba pong industriya, Shared Service Facilities, City and Municipality Competitive Index, at para po sa ating pong mga youth entrepreneurs, we have the Youth Entrepreneurship Program. Ilan lamang po yan sa mga flagship programs ng DTI para po sa mga micro, small, and medium enterprises. Let's start with Negosyo Center. Bawat bayan po, syudad at probinsya sa buong Pilipinas ay meron pong Negosyo Center.
Negosyo Center aims to promote the ease of doing business. Para po mas madali po tayo magrehistro ng inyong pong mga negosyo, meron din po siyang mga kasamang iba't iba pang pong serbisyo. We have business advisory kung kailangan niyo po ng mga MSME advisory services tailored according to your needs sa ating pong mga negosyante. One-on-one consultation. We have also focus group discussion, coaching, and mentoring. Sa bawat negosyo center po, meron din po tayong business registration assistance. Dito po, ginagawa yung processing and documentation ng mga business requirements, katulad lamang po ng business name registration, the BMBE registration or Barangay Micro Business Enterprise registration, para po doon sa mga nagsisimulang mga negosyante at kahit din po doon sa mga matagal na po mga negosyante. Last, we have information and advocacy. Ito po yung mga trainings, seminars, dialogue to increase MSME productivity and efficiency. Maswerte po kami nakapartner po namin ng Converge kasi sa lahat po ng mga negosyo centers, we have these programs or activities para po sa mga MSMEs. So ang negosyo center po, naka-anchor po siya doon sa Republic Act 10644 or the Go Negosyo Act na naglalayon po na patatagin ang ating pong mga negosyo para po makapag-create ng mga maraming trabaho sa ating pong bansa. So ayan po yung mga pictures. We have processing registration. Kasama rin po yung business advisory. Kanina po nabanggit yung access to market, access to finance, productivity and efficiency, and business enabling. So ilan lamang naman po yan sa mga serbisyo po na ibinababa po natin sa mga negosyo centers. Para makita po natin sa Rizal po, ito po yung mapa ng mga negosyo center sa Rizal Province. But kung hindi po kayo taga Rizal, kung nasa NCR kayo, sa anong panig po ng Pilipinas, may mga negosyo center po sa mga inyo po mga munisipyo, sa inyo po mga city hall, o sa inyo po mga probinsya. Sa mga magitan po ng negosyo center, we have programs po na ibinababa. Like Kapatid Mentor Me, andito po si Sir PJ, isa po sa aming magagaling na mga mentor. We have a one-on-one product. It's a localized mentoring program we call CHAMPS para po sa Rizal, the Collaborative Harnessing Assistance Mentoring Program para po doon sa mga nagsisimula pa lang pong magnegosyo. Of course, we have the Youth Entrepreneurship Program. Kapartner po natin dito ang mga academy and business organization, livelihood and skills trainings. We also have series of trainings for intellectual property for entrepreneurs. Isa po yun sa mga sinusulong po natin na palakasin po yung intellectual property. So for programs and initiatives po, kanina nabanggit ko po yung KMMP, pang 9 years na po ng DTI na kinokonduct po yan. Una po, it's a face-to-face activity, but nagkaroon po ng pandemic, naging online na po siya. For Kapatid Mentor Me, Micro-Entrepreneur, ito po ay in partnership po with our Philippine Center for Entrepreneurship or Go Negosyo, kung saan po, meron po mga free mentoring activities para po tulungan yung ating pong mga negosyante to level up and scale up yung kanilang business operation. Dito po, meron tayong more than 10 modules para po sa mga negosyante. Iba-iba po yan, from entrepreneurial mindset, digital, and traditional marketing, hanggang product development. Meron po tayo HR, nandun po, innovation, meron din po siya na module, para po talagang ma-equip ang ating po mga negosyante. Dito po, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na negosyo center or sa DTI, regional or provincial offices, para po magtanong. Kailangan po natin mag-enroll dyan. For every province po, I think 20 na mentees
Ano po? Maganda po dito ay meron din po kayong naka-assign na coaches. Bukod sa magagaling ng mga mentors, meron din pong coaches na tutulungan po kayo. It's a hand-holding activity or intervention po. Hindi ko kayo binitawan ng DTI at ng buong negosyo pagdating po sa inyo pong negosyo. So, kung halimbawa po, nakapag-enroll po kayo sa KMME, we have advantages din po para po sa ating mga mentees, ang tawag po natin, yung expansion of market linkages. We also have yung trade fair participation from DTI organized events. So, iba't iba pong mga trade fairs na meron po kami, from the provincial trade fair, regional trade fair, hanggang national trade fair. Gusto ko rin po i-plug, next week po, we have a back-to-back trade fair. Ang aming pong regional trade fair dito po sa Shangri-La Mall. Ayan po. And then dito rin po sa Mega Trade Hall po yung National Trade Fair. Gagawin po sa 25. Start July 25. In celebration pa rin po sa ating pong MSME. So doon po sa mga DTI organized trade fairs, pasok po kayo. Bini-welcome po natin ang ating pong mga MSMEs. We also have media exposure, access to government linkages. Yung access to government linkages, hindi lang po DTI ang may programa po para po sa mga maliliit at malalaking negosyante. Ang partner ng DOST, DICT, TESDA, DOLE, para po malaman niyo po yung iba't ibang programa para po sa MSME development. And lastly po, invitation to exclusive KMME events and programs. So aside from KMME, kasi ang KMME po more on the business operation, ayan. Meron naman po kami for product development and market development. We call it One Town, One Product. So auto po. Ito po ay isa sa mga intervention ng aming pong agency to prioritize inclusive growth. It helps localities to determine, develop, and promote products or services where they can be best known or renowned for. For Rizal po, kilala po ang Rizal sa Suman, Kasuy, ayan. Kung meron pong mahilig sa fashion, ang Taytay po is known for garments, capital of the Philippines. So meron po tayong mga iba't ibang intervention in that, more on product development, labeling development, and packaging development. So the One Town, One Product, primarily more on product development initiatives. So training, referral, as well as yung improvement po ng design, quality, volume, among others. So dito po, makikita natin yung mga produkto ng ating pong mga MSMEs na nilevel up, binihisan po ng ating pong mga designer at same time po, i-ready po sila for the market development. So, sabi ko nga po kanina, laderize po yung mga marketing activities. So, from provincial to regional, national, and international marketing events. So, dito po sa One Town, One Product, maaari po kayo lumapit sa mga negosyo center. Magtanong po, kung may mga produkto po kayo, gusto niyo po i-level up yung itsura, yung lasa, or yung shelf life. So, isa po yun sa mga tinutulong po ng DTI. So, ang One Town, One Product, sabi ko nga po na one product development, design services, technology upgrade, kasama rin po siya, capacity building, brand equity development, intellectual property assistance, standards development and compliance, access to finance, marketing platform, and promotion. So yan po yung mga naka-include na mga interventions for our entrepreneurs o yung mga naka-enroll po sa One Town, One Product program. Next po, we have intellectual property. So, meron pong kada probinsya at kada rehiyon, even yung NCR, meron po tayong IP Help Desk or Intellectual
property help desk. Dito po ay tinutulungan ko na ang ating pong mga negosyante na irehistro po yung kanila pong disenyo, yung kanilang brand name, yung kanilang logo, yung kanilang utility model. So, lumalapit na po ang mga attached agency ng DTI sa mga probinsya, negosyo centers, para po kayo po, mga negosyante, and even yung ating po mga youth entrepreneurs, ay pwede nyo mong irehistro yung inyo po mga intellectual property. Aside from that, we would like to share din po yung mga Rizal-initiated projects po. Ito po ay mga interventions po na ini-implement po natin sa Rizal. So dito po ay ang ginagawa po namin ay nakikipag-partner po kami sa iba't iba po mga business organizations, industry associations, para po mas marami pong assistance kung ma-provide po natin sa ating po mga negosyante. So, una po doon, kanina nabanggit ko po yung Champs Rizal. It's a localized remote mentoring program para po sa ating po mga maliliit na negosyante, yung mga micro-entrepreneurs na hindi pa po maka-enroll sa KMME o sa Kapatid Mentoring. So dito po, it's open po para sa lahat po ng mga nagsisimula pa lang. Every Wednesday po ito namin ginaganap online. So meron din po mga modules para po doon sa ating pong mga nagsisimula pa lang ng mga negosyante. So yung ating pong Champs Rizal ay katulad, parang pinaturn po namin siya sa KMME, pero dinagdagan po namin kasi meron po tayo mga business compliance session with SSS, BIR, PhilHealth, Pag-ibig, and then we also have yung mga customer service na mga module. So, kanina napag-usapan yung digitalization and innovation. We partner po with DICT, yung Digital Tuesdays. Ito po ay mga webinar series in collaboration po with the Department of Information and Communication Technology para po dun sa ating mga MSMEs na gamitin po nila, i-maximize po nila yung digitalization sa kanilang mga negosyo. Ang Digital Tuesdays po ay ginagawa po natin every Tuesdays po kung saan may iba't iba po tayo mga speakers na nagdi-discuss ng digital marketing, cybersecurity, at we're hoping po for the next season ng Digital Tuesdays ay makapartner rin namin ang Converge. So ito po, open po sa lahat. I think more than 500 po every session ang ma-attend yan. So malaking tulong po. And then, within the Intellectual Property Office po, we have this series of training related to IP for entrepreneurs. We call it STRIPE. So iba't iba pong topic po yan, like introduction to property, intellectual property rights, yung paano mag-registro ng inyong pong brands, trademark, maintenance, and yung mga creative works. Alam ko po ang ating pong mga kababayan ay kung galing magpinta, maglilok, may mga recipe. So pwede po natin i-registro sa Intellectual Property Office. And yan po ay ginagawa po natin every June, yung Intellectual Property webinar. So, to level up po yung ating pong operation ng mga MSMEs, meron po kami mga ginagawa po mga caravan para po i-introduce yung iba't iba pong programa ng DTI. So, aside from trainings and webinars and skills, livelihood skills trainings, meron din po kami mga access to market. We would like to introduce sa inyo yung Tindahang Rizaleño. We have online and physical store. Ito po yung pantulong po natin sa ating po mga negosyante na may mga produkto po na gusto po nila i-introduce sa merkado. So it's an end-to-end online marketing platform para po sa ating pong mga MSMEs. And kasabay po nito ay meron po tayong physical store, yung Tindahang Rizaleño, located at Antipolo, malapit po sa aming opisina. So dito po ay ang ating pong mga MSMEs na wala po pong
physical store o kakayahan para po put up ng kanila pong mga tindahan, dito po yung ina-house natin sa atin pong tindahan sa Lalo. So, aside from that, meron din po tayo mga trade fairs na bagay ko po nga kanina, no? So, iba't iba pong mga marketing events in partnership with mga malls at saka mga property developers para po ma-showcase din po yung ating pong mga produkto na hindi lamang po produkto, even yung mga services po. So, we have like Bayanihang Rizaleño Fair, Heart Delicious Trade Fair, Tindahang Rizaleño Fair, at saka iba't iba pa po mga localized and yung mga nakafocus po ng mga events that sa garments, we have Garments Expo para po talagang maihatid po, mailapit po yung iba't ibang produkto po ng mga MSME sa merkado, sa mas malawak pong merkado. And then, in partnership po with UST, kanina po nabanggit din po yung technology. We have technology on Thursdays. Ito po yung mga webinar series which aim to provide yung mga potential and existing entrepreneurs ng mga iba't iba pong mga information about improving productivity and efficiency ng mga negosyo. So, for example po, meron po tayong food safety awareness webinar. We also have biogas blast, nasa farming at agricultural sector, para po mas malaman po nila kung ano po yung mga updated na trends and technology to improve the productivity and efficiency of their businesses. And then, ayan, we partner also with BIR, Revenue District Office 46. We have this tax ease. Ano po ba ito? Ito po yung tax efficiency para po yung ating po mga negosyante ay hindi po kabahan, kundi po i-treat nila ang mga government agencies as partner of their business. So meron po tayo mga session on that, i-maximize yung kanilang time and money. Kasama po dito yung compliance as well as yung mga regulations on taxation. So kasama po natin dito ang Bureau of Internal Revenue. In terms of financing, isa po yun sa mga challenges ng ating po mga negosyante, yung access to finance, we have this SB Corporation. SB Corporation is one of the attached agencies of DTI. So, ang SB Corporation po ay financial institution po ng gobyerno that provides development financing for our MSMEs. Dito po, tinutulungan po natin ang ating pong mga MSMEs na magkaroon po ng access to financing. So, RA 1194, yung Bayanihan na Act para po sa ating pong mga SB Corporation ay mandated to provide stimulus funding for MSMEs, especially hindi lamang po doon sa na apektuhan ng pandemic, even yung mga natural calamities po. Meron po tayong Small Business Corporation. So, isa po sa mga programa ng SB Corporation, yung Rise Up with SB Corp. So, it's a micro, multi-purpose loan para po sa mga ating pong negosyante. Meron din po tayong tinatawag na SME, multi-purpose loan suki, para din sa mga existing borrowers ng SB Corporation in good standing, with at least 6 months repayment track record. And then para sa mga first-timer po, yung multi-purpose loan first time, para po doon sa ating po mga negosyante. So, paano po tayo lumapit sa kanila? Online na rin po, naka sbcorp.gov.ph. Pwede niyo po makita yung mga information, requirements, paano po mag-loan sa SB Corporation. So, ayan po. How to apply. So, para meron din po QR code, pwede niyo po i-scan siya para makita niyo po yung mga ibang detalye. And then, we have shared service facility sa program po ng DTI kung saan nagbibigay po ng machinery, equipment,
tools, system, accessories, and other auxiliary items, skills, and knowledge sa pamamagitan po ng shared system to improve the competitiveness of MSMEs. So sa buong Pilipinas po, marami pong mga cooperators kami na binigyan po ng iba't iba pong mga gamit para po tulungan na improve yung competitiveness ng mga negosyo. So, may mga sewing machine, printing machine, ano po. Pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na DTI o sa Facebook pages ng mga DTI, provincial and regional offices. Nandun po yung mga mapa ng iba't iba pong mga shared service facilities. Kasama rin po dito yung mga fabrication laboratories na naka-house naman po sa iba't ibang universities and academy. So, for result po, we have digital lead. Ito po yung convergence po ng Converge ICT. Gusto ko lang po i-share sa inyo. For this year po, we have the second Eastern Rizal Business Conference. Ayan po, powered by Converge Business. So sa July 30 po, 2025. Second time na po natin po with Eastern Rizal. So covering Halahala, Bililla, Tanay, Baras, Morong, Teresa, and Cardona. So nakita po namin as we partner po with Converge team, na ito po mga lugar na ito, hindi po lahat yung access, hindi po lahat yung access sa information, sa technology. So ito po yung tinutukan po natin. So on July 30 po, meron po tayo expected na 300 mga micro, small, and medium enterprises as well as yung MSME Industry Association and also with PCCI Rizal. So, last year po, nilaunch po namin yan yung Eastern Rizal Business Conference and over 350 MSMEs ang nandoon po para pakinggan po yung iba't ibang programa ng government as well as the private sector on MSME development. So, share ko lang po, ito po yung last year po namin sa Converge, PCCI Rizal, PCCI Pilya, and BTI Rizal. So, more than 300 entrepreneurs yung nandoon. At napakaganda pong activity po siya kasi marami po information and nagkaroon din po ng networking sa ating po mga negosyante. Meron din po kami na-feature dyan na access to market or trade fair. And then, kasama din po namin ang Converge para po doon sa aming yearly po na WISE Forum or Women's Initiatives for Successful Entrepreneurs. Yearly po, kasama po natin ang Converge as well as the Provincial Government of Rizal, the PCCI Rizal. Iba't iba pong speakers nag-discuss po ng topics on women entrepreneurship. So dito po, ang kagandahan po nito, hindi lamang po mga kababaihan, no? Pati po yung mga youth entrepreneurs ay nakasama din po dito sa ating pong WISE forum. So every year po, we partner po with Converge para po isulong po talaga yung women entrepreneurship. So, ang nakakatuwa po dito ay hindi lamang po mga negosyante, even government agencies, nandito para po ibigay po yung mga iba't ibang programa po para po sa mga kababaihan. So, ayan po yung this year po namin na session. So, we have the Governor Nina Inares, si Mayor na Antipolo. Ayan. So, nakasama po natin siya during the WISE Forum. So, yun lamang po ang mga programa ng DTI sa Rizal. Definitely po sa ating po mga iba't ibang probinsya, bayan, at region, ay nakaskil naman po yung mga flagship programs ng DTI.
So sana po bumisita po kayo sa aming pong negosyo centers, sa aming pong provincial offices. Kung hindi man po sa physically makabisita kayo sa aming pong Facebook pages, nandoon po yung mga programa ng ating pong pamahalaan para po sa ikauunlad po ng ating pong mga MSMEs. So, in behalf po of our regional director, Marisa Argente, our Yusek Destan Tayona, nagpapasalamat po kami sa Converge for always supporting po MSME initiatives po. Hindi lamang po sa Rizal, but throughout the country po. So, kami po ay excited para po sa mga collaborative efforts po na gagawin po natin with the industry sector, with the private institution, with the academy, at gayon din po sa ating mga government agency. Muli maraming salamat po. Sharon po, ang megastar ng DTI Rizal. Thank you so much. Ms. Sharon, please stay on stage. So again, another round of applause to the megastar of DTI Rizal, Ms. Sharon Yoko, for sharing the programs of